Bagong bili lang ni Marco at Althea ang isang lumang bahay sa tabing baryo. Matagal na itong bakante pero dahil sa murang halaga at malawak na espasyo ay agad nila itong kinuha. Masaya sila at sa wakas ay makakabukod na sila sa kanilang mga magulang. Sakto rin ito dahil unang Pasko nila itong nakahiwalay. Dito nila balak mag Noche Buena at kinaumagahan na lang sila bibisita sa kanilang mga magulang. Pero mukhang magiging kakaiba ang Pasko nila ngayon, malayong malayo sa mga nakaraang Pasko nila. Pagpasok nila sa bahay ay may kakaibang lamig na sumalubong sa kanila kahit tanghaling tapat. Parang masyadang tahimik sa lugar na to, sabi ni Althea habang tinitignan ng malalaking bintana na puno ng alikabok. Kinahapunan habang naglilinis at nag-aayos para sa Pasko ay may narinig silang mga yapak sa ikalawang palapag. Siguro hangin lang o baka pusa, paliwanag ni Marco, ngunit ang tunog ay tila sumusunod sa bawat galaw nila. Bawat sulok ng bahay ay tila pinupuntahan ng tunog na ito. Pero di na ito masyadong inisip ng mag-asawa dahil bukod sa busy sila sa paghahanda ay napakaaga pa para magkatakutan sila. Kinagabihan sa bisperas ng Pasko, habang naglalagay ng parol sa labas ay may narinig silang boses na parang nagmumula sa sahig sa itaas. Althea, halika, nagtatakang sabi ni Marco sa asawa. Hindi pa sana nila balak ayusin ang ikalawang palapag kaya't di na muna nila binuksan ang nakalak na pinto nito. Pero dahil parang nakikurious sila ay sinubukan na nila itong i-check. Naglakad sila paakyat sa hagdan ngunit wala naman silang nakita na kahit ano sa itaas. Pero pagbaba nila muli ay may biglang tumalbog na bagay mula sa ikalawang palapag na siyang naging dahilan kung bakit bumagsak sa sahig ang parol na isinabit kanina ni Marco. Kabado man ay hindi ito naging dahilan upang tuluyang matakot ang mag-asawa. Nagdesisyong silang ipagpatuloy ang paghahanda ng hapunan. Habang naghahanda sa mesa ay nakarinig si Althea ng maliliit na kaluskos sa kusina, parang may naglilipat ng mga kutsara at plato. Ngunit wala ni isa sa kanila ang malapit sa kusina. Agad na linapat ni Marco si Althea pero pagkalapit niya ay tila may naramdaman siyang nakatingin sa kanya sa gilid ng kanyang mga mata. Lumingon si Marco at laking gulat niya dahil sa isang iglap ay may nakita siyang nakasandal sa dingding, isang matandang babae na may dilaw na mata nakatingin sa kanila. Malungkot ito at lumuluha na parabang may gustong sabihin sa kanila. Pero hindi pa man nagpoproseso sa mga utak nila ang mga pangyayari ay bigla itong naglaho kasabay ng isang malamig na ihip ng hangin. Sa sala, may nakita silang isang maliit na kahon na ngayong lang nila nakita. Nakalagay ito sa ilalim ng Christmas tree pero hindi ito isang regalo, kundi isang lumang kahon. Ang kahon ay may pangalan ni Marco at Althea na nakasulat gamit ang dugo. Sa isang malakas na ihip ng hangin ay bigla itong nagbukas. May lumabas na malamig na hangin at ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay biglang nagpatay-sindi. May narinig silang bulong na nagmumula sa buong bahay. Maligayang Pasko. Habang papatakos na ang gabi, biglang naglock ang pinto at mga bintana. Nakita nila sa salamin ang kanilang sarili, ngunit may kasamang iba pang mga anino sa likod nila. Sinubukan man nilang tumakbo ay huli na ang lahat. Tila ba bawat hakbang nila ay bumabalik lang sila sa sala. Ang mga parol at Christmas tree ay bumagsak at nilamon ng dilim ang mga liwanag nito. Narinig nila ang huling bulong. Ito na ang regalo nyo, mga anak. Kinaumagahan, ang bahay ay muli ding naging tahimik at ang kapitbahay ay nagtatanong, bakit parang walang tao sa loob kagabi? Ngunit walang sino man makakasagot.